Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ano ang gagawin mo pag binati ka ng Merry Christmas? Ano sasagot mo? Happy New Year. Alam niyo mga kapatid, bilang respeto sa Pastor Medel, ginalang natin na sila ay hindi nagse-celebrate ng Christmas. Ginalang po natin yon for how many years? Pero this time, walang masama nakilalanin, nasa Bible naman yun na ang Panginoong Kristo ay pinanganak. At ginagamit natin ang kapanganakan ng Panginoong Kristo para ipakita ang katotohanan na pinagpahalagahan ng Bible ang birth of Christ. Pansinin nyo, nung 12 years old ang Panginoon, hindi na isinulat yung iba. Lumundag na doon sa earthly ministry. Kaya kung ano yung pinagpahalagahan ng Bible, dapat mahalaga rin sa atin. Are you listening? Masaya nung ipanganakan ng Panginoon, pero ramdam naman natin ang kasiyahan, di ba? Kapag parating na yung ganyang panahon. Merong spirit of giving, yung spirit na masaya. Ano meron? The spirit of giving and spirit of rejoicing. Are you with me? Again, we respect our beloved pastor sa stand niya. But this time, eto na po tayo. Amen? There's nothing wrong. There's nothing wrong. Di ba? Yung birthday nga natin, excited tayo Are you listening? Pinaghahandaan natin di lalo na yung birth ng our Savior. Pastor, hindi naman eksaktong panahon ng 25 pinanganak ang Panginoon kasi may pagan na na date. Alam niyo po ba sa India ba yun? Almost 1,000 na Diyos-Diyosan meron sila. Kulang ang 365 days to celebrate their pagan gods. Ibig sabihin, every day may sineselebrate na pagan gods. Tanong, sino ba ang may likha ng araw? Ang Diyos-Diyosan ba ang Diyos? Ang araw ay sa Diyos. At wag nating pupuwangan ang araw para sa demonyo. Are you listening? Tanungin mo yung nagse-celebrate ng Christmas, bakit ka nagse-celebrate ng Christmas? Sasabihin ba nila na ito'y pagan God, nisi-celebrate namin? Ano sasabihin nila? We celebrate because Christ was born. Wala na yun. Hindi pagan ang sineselebrate nila. Tapos tayo, Christian. Pastor, ang alam ko po, ang kapanganakan ng Panginoon, tag-araw. O sige, doon ka mag-celebrate. Mag-isa ka. Yun ang stand ng pastor nyo Di ba? Kung ayaw mo, wala ka. Amen? Kumisan para tayo tuloy mga killjoy. Ano? Niingatan tayo ng mga tao, sila hindi nagaganyan. Kristiyano, tapos walang pagpamalasakit o pagpapahalaga, di ba? Sa birth of Christ. Amen? Okay. Ngayon, dahil na bago na, ang administrasyon doon, bahala niya sa buhay niya. Amen? Basta ako, I respect our late, great Pastor Medel. Ano po? Okay. Kanya-kanya ng administrasyon yan, kanya-kanya ng stand yan. Ano naman yan hindi naman, hindi naman, kumbaga, hindi naman major doctrine yan. In fact, nakalagay nga sa Bible major doctrine nga yung birth of Christ Without the birth of Christ, walang death, wala lahat. Nagsimula, may panganak ang Panginoong Kristo. Ano po?
Okay. Pastor, meron pong mass. Misa po yun. Alam niyo po ba, ang mga salita at mga terminology ay nababago? Iba na ngayon ang mga application. Pag sinabi ngayong Twitter, ano pumasok sa isip nyo? Di ba social media? Samantalang ang Twitter, yung nasa speaker. Same terminology, but different meaning. Are you with me? Same term, pero iba na yung meaning. Birth of Christ. Yun ang tumatak sa isip ng tao, di po ba? When we say Christmas, sasabihin ba nila misa ito? O ang sasabihin nila, birth of Christ? Amen? Hindi po yun ang mensahe. Pero pupunta tayo doon mamaya. Tayo po tayong lahat, siguro po ito na po yung huling yugto ng ating tinatalakay, faithful until the end. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, paki-plus na po sa screen yung susunod. Okay, nandun na po si Mark Anthony Cruz. Siya na po ang mag-ooperate ngayon. Tinuturoan na po siya ng kanyang amo doon, si Mariel. Isang araw po yung slides natin, may gumaganong-ganon para naka-catch up kagad ng mga miyembro. Okay ba yon? May mga moving object habang nagpa-flash na ganon. May mga UFO, mga ganon. Okay ba yon? Next week, kaya na ba yon? Kaya yon, IT yung mga yan eh. Okay. The power work of God through His faithful servant. Grabe ang gagawin ng Diyos sa matapat niyang lingkod. Tumatrabaho ang Diyos powerfully sa matapat na lingkod niya. Kaya nga po, bilang huling yugto nito, muli kong hamon at encouragement sa bawat isa, be faithful until the end. Mag-invest na po tayo dito. Mag-build na po tayo mga kapatid ng katapatan sa Diyos for us to experience the powerful work of God. The power work of God. Wala pong milyonaryo sa atin, pero kitang-kita natin yung power work of God. Powerful work of God. Kayang gawin yon ng Diyos kay Joy. Powerful work of God. Kay Ibanesa, kay Gia, kay Mamdang. At tignan mo ang katabi mo, kayang gawin yan sa katabi mo at sa'yo. Powerful work of God. Hindi ka lang tatrabahuhin ng Diyos kung hindi involved yung kanya mismong kapangyarihan, yung kanya mismong miracle sa buhay mo. Amen? To God be the glory. Nung araw, January lang tayo nagpapagawa. Pero ngayon, praise God. Amen? Anong buwan pa lang ngayon? December. Family day natin mamaya dahil marami pong nag-leave. Kaya mamaya continuation. Overnight po tayo dito. Okay po ba yon? Mga kapatid, ito lang po ang gusto kong baunin ninyo. Hindi sayang ang pagdalo. Hindi sayang ang pagiging matapat. Hindi sayang yung gagaya kayo, pupunta kayo sa church. Magbabaro kayo ng mainam na para mo kayo mga iglesia ni Kristo. Hindi sayang ang mga katapatan na ibinibuild nyo sa harapan ng Diyos. Kayang suklian ng Diyos ang mga katapatan na inyong ginagawa. At ito'y powerful work of God. Nilapitan ako ni engineer kanina, Pastor, may reklamo po ang choir.
Sabi ko, kung may reklamo sila, punta sila barangay. Ang reklamo po, pastor, ng mga choir natin, hindi nila marinig yung -1. Kasi sir ka ako, -1, dapat +1 para negative kasi eh. Hindi, binibiro ko lang naman siya. Sabi ko, sir, alam mo sir, ang solusyon talaga niyan, bibili tayo ng 4 na powered speaker, tapos ito, gagawing monitor doon. Sabi ko, sir, alam mo ba ang presyo nun? 20,000 isa. 4 ang bibilin. Magkano yon? 80,000. Alam mo ka ako, sir, bibili natin talaga yon. Maging tapat lang kayo sa tithes and offering. Maging tapat lang kayo sa first fruit. Bibili natin yon. Marami pong pagsikat pa ang pwede nating gawin pag nasumpungan ng Diyos na tapat kayo. Biruin mo, pag nagtapat ka, powerful work of God ang mararamdaman mo. Kaya bang bilhin yon? O sagot mo na engineer? Kaya po yun. Amen? Ano lang susi? Faithfulness. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, ngayong huling buwan ng taon at sa paglapit ng bagong taon o darating na taon, na pagsumikapan namin, Panginoon, na maging tapat talaga sa inyo. Sa larangan ng pagiging Kristiyano namin, through giving, attendance, prayer, Bible reading, devotion, fellowship, winning soul in our ministries. Help us, Lord, na hindi masayang itong hanggang part number 11 about faithfulness. Sapat nawa ito, Panginoon, para kami ay magtapat na. Mag-move forward na kami for faithfulness. Tulungan niyo kami dahil wala kaming magagawa at hindi namin makakaya ang katapatan kung wala kayo at ang inyong salita na gagabay po sa amin. At kung wala kaming bibitawan na matinding commitment sa inyong harapan. Help us, Lord. Help us, Lord. Salamat po. Ito po'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na tayo. Marami talagang kabataan talaga ngayon, ang ibinibuild nila ay yung mga laro pa rin hanggang ngayon sa social media. Ang dami pa rin panahon sa social media ng kakalaro ng mga LM, ano ba yan? LM, lilimasin ko lahat yan eh. Ano ba? COD. Ano ba yan? Cash on delivery ba yun? Ano ba ang COD? Ano ba ibig sabihin nun? Call of Duty. Laging naka-duty. Kabataan, wag ganun. Ang i-build up mo, katapatan sa Diyos. Wala kang mapapala dyan, masisira mata mo dyan. Masisira utak mo dyan. I-influensyahan ka niyan. Tuloy ka ka-COD mo, ang tingin mo sa katabi mo, kalaban, kaaway. Mukhang mga impact na, di ba yun ang mga kalaban doon? Mag-build po kayo ng katapatan. Hanggang bata pa, sabi ng Ecclesiastes, alalahanin niyo ang Panginoong Diyos sa araw ng inyong kabataan. Kasi masigla pa kayo. Meron pa kayong lakas, may linaw pa ang mga mata nyo. Kompleto pa ang ngipin nyo. Ang buhok nyo, kompleto pa. Be faithful, mga kabataan. Kami naman na umiidad-idad na, kanina nga medyo nahihilo-hilo na ako eh. Ganon din po sa atin. Yung mga natitirang sandali ng buhay natin, mga magulang na narito ngayon, be faithful until the end. Hindi po tayo nag-aaksaya ng panahon, ng oras, pag tayo nagtatapat sa Diyos.
Daniel 6:27-28, this passage teaches us that the same God who preserved Daniel is still working today. The same God. Yung Diyos ni Daniel, na iniligtas si Daniel, the same God na tumatrabaho sa buhay po natin. Ito po ang pronouncement noong pagan king na si Darius. Point number 1. Ito po yung powerful work of God. Number 1. God has the power to deliver. May kapangyarihan ng Diyos na iligtas ka. In fact, we are saved dahil iniligtas tayo ng Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Alam nyo, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi kaya ni Mary yun eh. Hindi kaya ng sinumang santo na iligtas ang kaluluwa mo. Hindi kaya yon ng anumang relihiyon. Bilangin mo na lahat ng relihiyon, pagsamasamahin mo na, i-combine mo na lahat ng religion, hindi ka kayang iligtas at walang power ang anumang religion to save you from eternal punishment sa hell. Only Jesus can save. He has the power to save you. O niligtas tayo. Di ba power yun? Yung nag-resurrect ang Panginoon, power yun eh. Just imagine, no? Yung Diyos natin, may kapangyarihan na iligtas tayo. Not only, mga kapatid ko, minsan yung ating kaluluwa. Pinatunayan niya ito na kaya pa rin niyang iligtas, may power siya, na iligtas si Daniel sa lion's den. He has the power. Sabi ng Daniel 6:27, He delivered it and rescued it. Alam niyo pa, ang kaya pa ng Diyos, may kapangyarihan ang Diyos na iligtas ka sa masamang ugali. Kasi mapapahama ka kapag pangit ugali mo. Yung bang palaaway ka, may inaway ka, inabangan ka sa kanto, di ba? Binangag ka ng 2x2. Patay ka. He has the power to deliver. Ilan sa atin na iniligtas na tayo ng Diyos sa pangit na ugali? Ilan sa atin dito iniligtas na tayo ng Diyos sa pangit na attitude? Yung habang preaching, wala kang gana. Kaya kang iligtas ng Diyos sa pangit na ugaling ganyan. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, kuminsan hindi yung power ng Diyos hindi makaano sa atin. Kasi kuminsan pinababayaan lang tayo ng Diyos eh. Kuminsan ganun eh. Pero hindi tayo makakaligtas na hindi tayo baguhin ng Diyos. Kuminsan, power ng Diyos para mabago ka, paluin ka. Are you with me? Diyos lang ang may kapangyarihang pumalo na may pag-ibig. 100% na may love. Kasi pag hindi ka nailagtas ng Diyos sa mga ganyang mga ugali, mapapahama ka talaga dyan. And rescue it. Kaya tayong i-rescue ng Panginoon. Well, of course, yung ditira nitong binabanggit natin na si Daniel, iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. But spiritually speaking, mga kapatid, kayang magligtas ng Diyos at may kapangyarihan ang Diyos na iligtas tayo sa maraming kapahamakan na dulot ng pangit nating ugali, mali nating desisyon. Kasi ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? He delivered and rescued it. Kasi sabi ng Bible, babaguhin ko kayo from glory to glory. Eh di lalo na mga kapatid, physically speaking. O kaya naman mga kapatid, yung meron tayong problema, tapos faithful ka. Lalo na po, He has the power to deliver. Ano po? Alam nyo, ewan ko ba, madali ako madistract. Tulungan ako ng Diyos at i-deliver ako ng Diyos sa ganitong aking nakikita. No? Madali ako madistract mga kapatid pag nagpipreach ako,
Tapos may mga nakasimangot, parang walang kagana-ganang makinig. Abay, umuwi ka na lang kaysa makita-kita kang ganyan dito. Are you with me? Salita ng Diyos, papakainin ka, wala kang gana. Mga magulang, naghain kayo ng masarap na pagkain, inisip nyo, iniluto nyo, nagpagal kayo. Di ipapakain nyo sa anak nyo, sabi ng anak nyo. Matutuwa kayo dyan, o ano gagawin nyo? Ano po? Hindi na kita pagluluto, magutom ka. Amen? Pag Monday hanggang Saturday, ang hawak ng pastor nyo, pala at saka basahan, at saka yung mga map na nilalaban. Nag-aaral pa ang pastor nyo para sa inyo. Tapos papakainin kita, ganyan itsura mo. Are you with me? Tatay niyo po ako dito, magagalit ako sa dapat pagalitan. Are you with me? Kaya masarap mag-preach dito eh. Amen? Maganda ang atmosphere at spirit. Amen? Nasaksihan ni King Darius na ang Diyos ni Daniel kayang magligtas, kayang mag-rescue. Alam niyo po ba yung salitang deliver and rescue are present and active, emphasizing God's ongoing ability to intervene. Ibig sabihin, hanggang ngayon, ganito ang Diyos natin, lalo na sa mga tapat. Amen? Active at present ang kapangyarihan ng Diyos to rescue us, to deliver us. Present and active. Anytime, anywhere, available sa ating lahat. Kung umatin po kayo kahagabi sa prayer meeting, may pinag-usapan po kami kagabi na talagang problema namin ni Brother Joel, pero iniligtas kami ng Diyos sa problemang yon. Kaya ngayon, may peace of mind na kami at meron din tayong peace of mind na magbakod. Ayos na po ang lahat. Amen? Pangako ng Diyos yun sa mga nagtatapat sa Kanya. Kaya niyang magligtas, kaya niyang mag-rescue. Ngayon, ang tanong, ngayong umaga, in trouble ka ba? Nasa panganib ka ba? May problema ka ba? Kailangan mo ba ng rescuer? Be faithful. Available yan sa lahat ng mga tapat. Okay, meron po akong illustration dito. Lalangoy ka, nasaan ba dito yung swimmer natin? May tayo nga anak. Kaya ganyan po ang naging kulay niyan. Babad po sa swimming pool yan. Thank you, anak. Si Megan po ay naging first place sa swimming. Freestyle. Kaya nang binaptize ko po si Megan, doon sa almost 20 meters yon, sinaglit lang po ng bata. Paghinga kong gano'n, nasa kabila na. Siya po ay lumaban sa Camp Texon. Si Mac, nakita ko kanina. Mac, tayo ka. Ayan. Salamat po. Meron na po tayong scout ranger. Yung kapatid po niyang si Jesse, tinutupad po yung pangarap, 6 months po yung mawala, nagpupulis po. Kaya meron na tayong sundalo, magkakaroon na tayo ng pulis, NPA na lang ang hala. Abu Sayyaf. Mag-pray po tayo ng airborne, yung tawag doon, Navy, yung mga ganon, yung sa BFP. Ba't ba tayo napunta ron? Okay, Megan tayo. Alam ni Mac po at nakita ko po, hinukay po yung swimming pool doon. Napakalalim. Napakalalim. Ilang feet kaya yon? 50 feet. 15. Lalim. Okay. Lalim, ano? Imagine niyo 15 feet tapos 100 meters ang layo.
lulusong ka. Hindi ka ganong marunong lumangoy katulad ni Megan. Meron sa yung 20 na nakapaligid. 20 ha? Kalalakihan, mga nag-gym. Alalaki ng abs. Abstract. Ilan binanggit ko? 15? Kaya lang, hindi marunong lumangoy lahat. Lalangoy ka? Lulusong ka? May peace of mind ka? Ano sagot? Delikado ka doon. Kahit 15 pa yon, puro abstract lang naman, delikado ka doon. Pero ito, listen to this. Lulusong ka sa ganoong kalalim na swimming pool. Isa lang ang bantay mo, lifeguard. Expert. Marami nang naisalbang buhay. Nakaka-34 na naililigtas na nalulunod. Maliligo ka? May peace of mind ka? Bakit po? Expert. Sa buhay na ito, parating kailangan natin ng tulong. At iba-iba mga kapatid ang nagiging problema natin. Pera, health, love life. Ano pa? Pag-aaral ng anak, pangit na ugali ng mga anak, asawang ayaw tumino. Naku, kanya po, kapit. Kanya-kanya tayo kapatid ng problema. Sumigaw ng amen ng kanya-kanyang problema. O, lahat tayo meron. Pero nyo mga kapatid, ang Diyos natin, expert sa lahat ng problema natin. Because He is the deliverer and rescuer. He is able. Yung sirang pamilya, kaya niyang buuin. Yung divided the church, kaya niyang pag-unite. Because He's the deliverer. He has the power to deliver. He has the power to rescue us. Kaya nga po, ang hamon ko sa inyo, be faithful. Ginawa ng Diyos ito sa faithful na si Daniel. Recognize God's active work. Subukan po nating i-recognize ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Subukan nyo lang po, i-recognize yung mga gawa ng Diyos sa buhay nyo. Ito nga last year, ang ipinamigay po nating bigas, 5 kilos. Ngayon po, ilang kilo? 10. Next year po, babalik po natin sa 5. Do you recognize the work of God? At pag dire-recognize mo yan, titibay ang faith mo Grabe ang Diyos. Amen? Pero hindi na po tayo o-order sa pure gold. San Miguel na po tayo. Hindi nyo alam istorya. Kung hindi nyo alam istorya, kausapin nyo ako mamaya. Muntik ko nang di ma-enjoy family day Recognize God's active work. Again, active work. He is working on me. Hindi nyo nakikita ang Diyos, pero nakikita ng mata natin yung pagkilos at paggawa ng Diyos sa buhay natin. Even dito sa church. His active work. Amen?
Tignan niyo po ang pagkilos ng Diyos kay Doña Leonora. Tayo nga po. O, tignan niyo po, mga brilyante po yung mga na kumikintab eh. Malayo pa lang kita ko na eh. Parang siya yung highlight dito sa gawin na to. Oh, Psalms 34:19. Sabi dito, many are the affliction of the righteous. Marami daw pong affliction ng righteous. But the Lord delivereth him. How many? Out of them all. Pag sinabing righteous, faithful yan eh. At kaya daw ng Diyos na iligtas ka sa lahat ng iyong affliction. Pangako ng Diyos yan. Maraming affliction yung faithful, maraming affliction, maraming problema ang righteous. Pastor, may problema ka ba? Marami po akong problema. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, may problema ka ba? Marami din siyang problema. Pero ang pangako ng Diyos, kaya kong iligtas kayo sa lahat ng inyong mga problema. Kaya be faithful. Ang dami na nga natin problema, wala pang backup galing sa langit. Lalong mahirap yun. Kung nandyan ang Diyos at nagtatapat ka, andyan ang favor ng Diyos sa'yo. Andyan ang backup ng langit. Kaya tignan niyo mga kapatid, yung mga namang problema dahil walang Diyos, tumatalon sa Cannon Road, sa bangin. Di ba? Hindi siya nailigtas ng pera niya. Bilyones yan. Mahirap mga kapatid kapag mayroong emotional damage. Mahirap yun na i-overcome. Mahirap i-overcome yung mayroong kang yung mga alam nyo, stress. Yung distress. It's so hard to overcome. Pero pangako ng Diyos, kaya ko kayong iligtas dyan sa lahat ng affliction na meron kayo. Kaya be faithful, mga kapatid. Yun po yung susi. Nakapangako yan mga kapatid sa righteous. Hindi yan nakapangako sa karnal. Hindi yan nakapangako sa mga backslider. Nakapangako yan sa mga faithful. Parang dami kong problema ngayon, pero may pangako ang Diyos. Ililigtas ako ng Diyos sa mga problemang ito. Kaya ng Diyos ito. He has the power to deliver. He has the power to deliver. Number 2, God gives proof that He is real. Sabi ni Darius, nakita niya and He worketh signs and wonders in heaven and in earth. Proof, patunay. Pag kayo ba ay nag-testimony mga kapatid, meron ba kayong patunay na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nyo? Ano patunay nyo? Pastor, yung bahay po namin dati, kilalaki naming tao, kawayan, halos mauntog kami. Ang proof na kumilos ang Diyos sa buhay namin, ngayon may house and lot kami. Pwedeng ganun eh. Are you with me? Pastor, ang bahay po namin dati, talagang napakanipis. Andyan yung kama, hindi pwedeng magsalubong, andyan ay kusina. Pero ang pruweba na kumilos ang Diyos sa buhay namin, nakabili rin kami ng house at lot. Nakapagpagawa pala ng house at nakabili ng lot. Kaya there's a lot. Amen? Dating walang lot, ngayon, there's a lot. Amen? Ano ba ang patunay ng pagkilos ng Diyos sa buhay nyo? Ito pinakamalupit, yung binago nating buhay. Alam nyo, noong pong si Tatay Pablo ay hindi pa saved,
Amen? At hindi pa nakakatulog ngayon, saktong-sakto, maririnig niya. Dinalaw po yan namin ni Brother Emil, tatay ni Joy at saka ni Grace. Alayata si Gracia ngayon. Ay, ayon. Okay. Grace, yung markape niyang long neck, igagano niya na para magkasya doon sa ano. Balik tayo kay Tatay Pablo. Nung binisita, first time po namin binisita si Tatay Pablo ni Brother Emil, alam niyo yung BREMS natin, yung tumutulong tayo sa mga na-ospital, ipinangalan po natin kay Brother Emil yon. Dahil natuto tayo, dahil nung panahon na si Brother Emil ay may sakit, ang nagagawa lang ng birhenan umiyak kasi wala tayong pera. Iyak lang kami noon kasi wala kami maipang tulong. Kaya nagkaroon tayo ng programa sa church na BREMS. Ano ibig sabihin ng BREMS? Brother Emil Medical Health Support. Amen? Kaya pinangalan po natin yon kay Brother Emil. Balik ulit tayo kay Tatay Pablo habang hindi pa humihikap na eh. Joke lang naman. Sino sa inyo ang hindi nabigyan ng candy ni Tatay Pablo? Halos lahat tayo, di ba? Napaka-cheerful giver niyan. Balik tayo kay Tatay Pablo. Lagi yung may pasalubong sa akin. Sabi nga ng kuyang ko alam niyo siguro sa buong membro ng church, baka si Tatay Pablo ang matindi ang reward. Kasi wala siyang nagagawang kasalanan dito. Hindi naninyismis. Balik tayo kay Tatay Pablo. Nung binisita po namin ni Brother Emil yan, laseng. Lango sa alak. Di, sinishare na namin. Alam niyo naman sa lugar nila, medyo doon merong isang lasing din. Umihi doon sa may pader. Abay, bubuntaling kagad nito Nagalit. Sampira ka. Binabastos mo yata mga bisita namin. Natatandaan niyo po ba Tatay Pablo? Siga po yan ng granada. Kaya pag binanggit niyo po yung Pablo doon sa lugar na yon, ang mga tao nagtatago na. At billiard king din po yan. Wala pong tumatalo sa billiard dyan. Kahit sa dama, walang tatalo. Kasi hindi makamove, nakaganon Masaya lang po tayo. Siga. Pero nang maligtas, kahit alukin mo ng alak yan, ang sasabihin niyan, susumbong ko kayo kay pastor. Ang mga kainuman pala, kasumbong-sumbong. Pero hindi na po, nagbago na rin po yung mga tatay. Sana nga. Then nagbago na po. He has the power to rescue and to deliver. Amen? Nagbabike lang po yan papunta rito. Pero tignan niyo po, tayo po nga tayo po kayo. Itsura bang nagbabike? Hindi po. Binago ng Diyos ang buhay ni Tatay Pablo. Amen? Key person, pakilagay uli si Tatay Pablo sa key person na mag-miss ko yung prayer ni Tatay Pablo. He has the power to deliver and to rescue. Diba? To seek and to save which was lost, ni-rescue ng Diyos ang Tatay Pablo sa ganoong buhay at binigyan ng maayos at magandang buhay. Marami po sa atin. Kayo po ang pruweba ng kapangyarihan ng Diyos na kumilos. Tama po ba? Marami tayong maituturo, marami tayong maikukwento, marami tayong maite-testify kung papaanong gumawa ang Diyos sa mga buhay natin. Ito'y proof that our God is real. Totoo, buhay, at nagbabago. At ang nakalagay, in heaven and in earth. Meaning to say,
Yung proof ng kapangyarihan ng Diyos, universal scoop. Pansinin nyo, may buwan ang ganda. Kuminsan yung formation ng ulap, ang ganda. Kuminsan yung mga ibon. Nung isang araw, ang daming ibon na lumilipad dito. Ang gaganda. Ito yung proof that God is real. Nung sinabi ng Diyos, lumikha siya ng mga ibon, yun ang proof, may ibon nga. Nga lang mga kapatid, yung simpleng dahon, hindi kayang gayahin ng tao na ganun-ganun talaga. Amen? Proof of His power. Yung malunggay, proof of His power. Marami na pong pinagaling dito ang malunggay, kaya ang malunggay po dito ay available sa lahat ng daan natin. Amen? Yung turmeric, proof of His power. Alam niyo po ba kapag kami ay sinasakitan ng tiyan, ang Magat clan, turmeric lang po, gumagaling kaming lahat. Kaya po walang kinikita sa amin ng mga doktor. RCS ang kumikita sa amin. Dahil marami itong turmeric. Amen? Proof of His power. Amen? Patayin naman natin yung kapatid ni Robic. Nak, tayo ka. Sige, nak. Tayo. Ayan. Kapolo na. Alam nyo ba yung batang yan, pag nandito yan sa church, inip na inip. Pero ngayon, halos gusto nang tumira dito. Kapolo pa, Proof of His power. Amen? Dati, yung mga nasa audio, hindi ko na makita. May ginawa rin ng Diyos sa mga buhay nila. Number 3, God's protection over His servant. Ang nakalagay dito, who hath delivered Daniel from the power of the lions. Alam niyo mga kapatid, sino po nagligtas at pinadala ng Diyos para takpan ng mga bibig ng leon? Angel. Alam niyo po ba na merong reference ito na ipinangako ng Diyos na talaga namang bibigyan na ng anghel yung mga tapat na lingkod niya? Papadala niya. Okay, basahin natin. Para maprotektahan. Daniel 91:11-13. Psalms 91:11-13. Basahin natin, For He shall give His angels charge over thee. For what reason? To keep thee in all thy ways. Guardian angel. Amen? They shall bear thee up in their hands, lest thou hast thou put against a stone. Thou shalt tread upon the what? Lion. Amen? And other, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Nakapangako po ito sa Bible. Pati lion. Talagang magpapadala ang Diyos ng anghel. Katulad kay Daniel, nagpadala ang Diyos ng anghel to protect Daniel. Amen? Kasi ang anghel, di mo naman makikita yan eh. Pero yan ay messenger ng Diyos. Kaya ng Diyos na magpadala ang Diyos ng anghel para protektahan ka. Amen? Ewan ko kung gaano katotoo yung missionary daw
Nag-usap-usap na yung mga cannibal na tribes. Papasukin yung missionary nung gabi na yon. Ano pangalan nun? Natatandaan niyo ba? Missionary? Elion? Aba, nung papasok na raw nung gabi, yung mga tribe na yon, hindi nila itinuloy. Kasi may nakita silang mga papuputing matatangkad. Tapos na-save yung pinakapinuno ng tribe. Alam mo ba, pastor, missionary, dadalihin na sana namin kayo nung time na yun eh. Kaya lang hindi kami nakapenetrate, natakot kami dahil may mga puputing nakatayo. Pinoprotektahan ng missionary. Nasa Bible yun eh, amen? Ganun ba, naisip ng missionary na nagpadala ang Diyos ng mga anghel? Grabe yung privilege natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, grabe naman privilege mo. Yung mga angelic being, kayang ipadala ng Diyos sa mga tapat. Pag nagtapat. No po? Number 4, God prospers those who stay faithful. Ano nakalagay dito? So this Daniel prospered in the reign of Darius. Noong nagpalit ng administrasyon, ganun pa rin. Si Daniel pa rin. Meron tayong quotation. Sa mahilig kumuha ng picture, nakalagay dito, Daniel did not prosper by chance. He prospered by character. Hindi ito tsambang pinagpala, biniyayaan, kinonsider ng hari, binigyan ng mga blessing ng hari. Hindi ito chance, kung hindi dahil ito sa karakter niya na si Daniel, faithful. Okay. Another thing. He was faithful in private prayer. He was faultless in public service. He was fearless under pressure. Yun yung karakter niya na meron siya. Another quotation. If your faith only works when life is easy, hindi po faith yun. Ang tawag doon, convenience. Mga kapatid, kahit na at risk yung buhay natin, be faithful. Maganda nga may challenge yung pananampalataya natin. Kasi kapag puro convenience lang ang ating iisipin, hindi nga faith yun. Convenience ang lagi mong iniisip. Ano po? Itong si Daniel, kahit alam niya na siya ay dadalhin sa kulungan ng leon, papakain siya sa leon, nanatili ang pananampalataya niyang firm na siya pa rin ay mag-pray 3 times a day at hindi nahadlangan ng pressure ang kanyang faith sa Panginoon. Ito pa ang promise ng Panginoon sa mga faithful. Proverbs 28:20. A faithful man shall abound with blessing. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Sa Tagalog, ang taong matapat mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman. Tingin ng katabi, nagmamadali ba siyang yumaman? Ay walang salang parurusahan. Kasi kuminsan sa pagmamadali nating yumaman, kahit yung Sunday, sasacrifice natin. Kuminsan sa pagmamadali nating yumaman, hindi na tayo nagtatides, hindi na tayo nag-o-offering, hindi na rin tayo nagpe-first fruit, kasi baka mabawasan yung ini-impact nating kayamanan. Abay, hindi katapatan ang tawag doon. Are you with me? Ito, listen carefully. Ang inihiling lang ng Diyos maging tapat. To follow ang blessing. To follow ang pagyaman. Nakapangako yan, shall abound with blessings.
May S po ba yung blessing? Plural. Again, church, yung pag-upo-upo mo dyan, hindi nawawalan ng kapuluhan yan. You build faithfulness. At nakapangako sa faithful shall abound with blessing. Pero yung nagmamadaling yumaman, hindi pwedeng, ano nakalagay? Walang salang, parurusahan. In conclusion, ang nakalagay kasi dyan, yung huling verse na binasa natin, itong Daniel na ito ay nag-prosper sa paghahari ni Darius. Balik mo nga sa 6:28 anak. Daniel 6:28. Kasi alam ko hindi na bumubuklat ng Bible yung iba. Kaya. At ang nakalagay dyan, and in the reign of Cyrus the Persian. How many empire na pinagpala si Daniel? 2 na. Ayan. Ngayon po, ganito. Before Daniel was promoted in the palace, he was proven in the prayer room. Amen? God prospers those who are consistent in conviction, not convenient in compromise. Okay, number 5, at dito tayo magwawakas. Ang purpose ng Diyos sa matapat, sa faithful, ay hindi lang sa henerasyon ngayon i-prosper ng Diyos, kung hindi sa susunod na generation. At ang nakalagay dyan, in the reign of Cyrus the Persian. Daniel prospered under 2 empires, Darius and Cyrus. Dalawa ang kanyang impluensya. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang influence ni Daniel ay hindi lang dito sa huling mga imperyo. Ang influence ni Daniel ay mula pa sa Babylonian Empire. Babylonian Empire. At doon si Daniel ay nasa Babylonian Empire, ano ang kanyang posisyon? Totoo po ba na ang dumalaw sa Panginoong Jesucristo na nung siya ipinanganak ay 3 hari na binanggit ni Joy nung nakaraang Family Day? Ano ang koneksyon ni Daniel sa mga dumalaw sa Panginoong Jesucristo nung ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak? Meron bang connection si Daniel sa kanila? Let's find out. Are you ready? Ito po ang posisyon ni Daniel sa Babylonian Empire. Daniel 2:48. Dahil magpapasko na, kasama ito sa mensahe. Then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts. Ano posisyon niya? And made him ruler over the whole province of Babylon. Una niyang posisyon yon. And chief, i-highlight nyo nga yung chief, hindi ko na-highlight, of the governors over all the of Babylon. Siya ang chief ng lahat ng mga wise men. Siya ang leader. Siya ang teacher. Siya ang preacher ng lahat ng wise men sa Babylon. Daniel
was in the position, andiyan ba yun? To teach, influence, and shape the beliefs of the pagan wise men. Siya pastor nila eh. Amen? Ano pa ang ginawa ni Daniel? Tinuruan yung mga wise men. Verse 25, ito ang dalang turo ni Daniel. Know, therefore, and what? Understand. That from the going forth of the commandments to restore and build Jerusalem unto the what? Messiah the Prince. Itinuturo niya ito na mayroong Messiah at ang Messiah na ito ay Prince. At pag sinabi mga kapatid na Prince, siya ay ano po? Hari! Ano pa? Shall be 7 weeks. To summarize, a title, Messiah, alam niya ba yan? A title, Messiah, the Prince. A timeline for Messiah. That is 7 weeks. Ang tawag dito mga kapatid na turo ni Daniel is prophecy. Na mayroong Messiah. At ang Messiah ito, itong tagapagligtas na ito ay hari. At mayroong timeline, 7 weeks. Kaya yung mga wise men, binibilang nila ito. Kung kailan darating ang Messiah, the Prince. And do believe, kapag Hudyo ka, bata ka pa lang, tuturuan ka na ng Korah o yung first 5 books of the Bible. And I do believe, meron si Daniel nito. Ano ang turo sa first 5 books of the Bible? Numbers 24:17. I shall see him, pero hindi ngayon. I shall behold him, pero hindi ngayong kalapit. There shall come a what? Dalang turo ito ni Daniel. Out of Jacob, and the scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. Star out of Jacob. Saan ba nagmula ang linya ng Panginoon sa Kristo? Sa line of Judah. Are you with me? Nung ipinanganak ang Panginoong Kristo, may dumalaw sa Kanya at hindi po ito 3 hari. Amen? At may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong. Nabigla lang po si Joy, pero nasa isip niya wise men. Matthew 2:1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came a what? Wise man from the east to Jerusalem. Verse 2, saying, take note for the word where. Nasaan? Binilang ba nila? Bilang. Hindi sinabi ng mga wise men, may pinanganak pang hari dito? Hindi yun ang itinanong. Ang itinanong, nasaan? Sigurado sila. Ang tanong lang nila, nasaan?
They were not asking if a king was born. No. They were asking, where? Ano ang dihilin nila ng kakawerwer nila? Itong dahilan kung bakit accurate, sigurado sila na ipinanganak na, nasaan lang ang tanong nila. For we have seen His star in the east. Yun ang prueba namin. Naniniwala kami na ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo. Messiah, the Prince. And are come to worship Him. The Magi were not following astrology alone. They were following Scripture. Amen? Alam mo, kapag sinundan mo talaga ang Scripture, ang kalooban ng Diyos sa Bible, hindi ka maliligaw. Sigurado ang iyong direksyon. Panghuli, Daniel never saw the manger, but his message led men to it. Amen? Hindi nakita ni Daniel na yung manger ng Panginoon. Pero yung message niya, itinuro niya sa mga wise men, ito ang nag-lead para makapunta sila sa manger. At salamat sa Panginoong Kristo, siya'y nagkatawang tao. Ipinanganak. Alam niyo, nang makita ng mga shepherd ito, masaya sila. Alam niyo, nung pinuntahan ng mga Magi ito, may dali silang gift. Biblical yung gift. Biblical yung masaya. Sinelebrate pa nila yung first Christmas? Are you with me? At alam niyo, merong pera. Mga wise man to na nag-celebrate. At may mga shepherd na hindi naman mapera na nag-celebrate. Meaning to say, ipinapakita ng Bible na sa kapanganakan ng Panginoong Kristo, pwede, ano man ang status ng buhay mo. At matagal na panahon na hinintay ng Israel na dumating na ang Messiah. And praise God, dumating na ang Messiah noon na bayawbay sa krus para magkaroon tayong tagapagligtas. Amen. Amen. Even the pagan recognize the birth of Christ. Sino sa atin at sino tayo not to recognize, celebrate the birth of Christ? Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Your faithfulness would lead to the Lord Jesus Christ. Pag nakita ng ibang tao ang katapatan mo, pwede mo silang i-lead sa Panginoong Kristo. Ang hamon ngayong umaga, be faithful. Be faithful. Tapat ka ba sa nararamdaman mo? O nagkukunwari ka? Tapat ka ba talaga sa pag-worship sa Diyos? Sa giving mo? Sa attendance mo? Sa prayer mo? Sa workplace mo? Sa pagiging estudyante mo? Are we faithful? Sa asawa mo? Sa mga anak mo? Sa company ninyo? Are we faithful? Si Daniel, pag sinilip mo ang mga anggulo ng buhay niya, una, tapat siya sa Diyos niya. Pangalawa, wala silang masilip na anomalya sa trabaho. Tapat.
At sabi ng Bible, pinrosper siya ng Diyos sa lahat ng empire na dumaan. Nawala ang mga emperor o mga hari, but still, siya ay nandoon. Hinawakan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, at nag-move ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Daniel. Gusto po ba nating mag-move ang power ng Diyos sa buhay natin? You come forward and talk to God. Lord, help me na ako'y maging faithful. Help us, Lord. Be faithful until the end. Ngayong taon, almost 2 linggo na lang at 2026 na. Yung 2 bang linggo na yun, di mo ba tsagain ang pagtatapat sa Diyos? Be faithful. Alam niyo, marami pa tayong pagsikat na pwedeng gawin dito sa church. Maging faithful lang po tayo sa ating giving. Tayo rin na nagiginabang. Tayo din naman ang nag-i-enjoy. Tayo din naman ang nag-i-invest. Be faithful. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Patuloy kayo, Panginoong, magpala sa buhay ng mga nakaluhod, kanilang mga panalangin. At kung meron man nagsusuko dito ng kanilang puso't damdamin at na humihingi ng tawad sa mga unfaithfulness na nagawa, tulungan mo sila, Panginoon, na makarecover. I-rescue mo sila, Panginoon. Iligtas mo sila, Panginoon, sa ganoong pagkakalubog. Iahon mo sila. I-rescue mo sila. Ipakita niyo, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa buhay nila. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.